Bagong taon ay bagong sakit ng ulo na naman ang kinakaharap ng ating Coast Guard at Navy matapos na mataan ang nasa siyam na naglalakihang vessels ng China, kabilang na dito ang tinatawag nilang monster ship na halos 2 beses ang laki kumpara sa ating mga Teresa Magbanwa na pinakamalaking klaseng vessel sa Philippine Coast Guard. Sa ngayon, ang humaharap sa mga naglalakihang vessels na ito ng China ay ang ating mga Parola-class patrol vessels, lalo na ang BRP Cabra na kung saan pinalilibot-libutan nito ang monster ship ng China at patuloy na winawarningan sa pagpasok sa ating teritoryo. Dito makikita kung gaano kakulang ang ating mga patrol vessels, lalong-lalo na ang ating mga warships, dahil kung malaki ang presensya ng ating Navy at Coast Guard doon, ay hindi rin masyadong mapaparami ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Nasabi na rin natin sa nakaraang video na prioridad ng Philippine Navy ngayong 2025 na makabili na naman ng 2 panibagong frigates na kung saan kabilang sa pinagpipilian ay ang HDF 3500 frigate na offer ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea na isang mas pinalaking bersyon ng ating mga Miguel Malvar frigates at ang offer ng bansang Turkey na warship na binase sa Istanbul-class frigate na sa aking opinyon lamang ay mas maganda sa offer ng South Korea. At maliban sa mga frigates, kasama din sa bibilhin ng Philippine Navy ay ang mga guided missile corvettes at isa na nga sa may pangmalakasang offer sa Pilipinas ay offer mula sa Israel shipyards na mga Reshef class corvettes at napakaganda ng produkto na ito ng Israel dahil sinasabing mas mura pa ito kumpara sa mga Rizal class frigates. Ang 2 Rizal class frigates ay nabili noong 2016 sa halagang nasa $174 million bawat isang warship, samantalang ang mga bagong Reshef class ay sinasabing nagkakahalaga ng $156 million bawat isang warship, kaya napakagandang opsyon ito para sa ating Philippine Navy. Alam din natin na gipit talaga sa pondo ang AFP Modernization Program, kaya maswerte ang Pinas na maofera ng ganito kamurang klaseng warship at hindi rin natin masasabing mababang kalidad ito dahil gawa ng Israel ang naturang produkto at hindi rin basta-basta ang kapabilidad ng naturang warship. Ayon sa Max Defense, kayang pagkasyahin ang budget ng Philippine Navy para sa 3 Reshef class corvettes na mas marami kumpara sa tigda 2 vessel na binibili ng Navy tulad ng 2 Rizal class frigates noon at ang 2 Miguel Malvar frigates. Medyo may kaliitan nga lang ang mga offer na ito ng Israel dahil nasa 80 meters lamang ang haba nito o kasing laki ng BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard, ngunit hindi naman tinipid sa armaments ang naturang warship. Ang pangunahing armaments nito ay isang 76mm naval gun na nakakabit din sa maraming warships ng ating Navy, nasa 8 anti-ship missiles na mas marami pa sa dalang anti-ship missiles ng ating Rizal class frigates, isang Typhoon 30mm remote-controlled weapon bilang secondary weapon ito, at ang isa sa pinakamatinding armas ng warship na ito ay ang Iron Dome Missile Defense System bilang panlaban sa papalapit na aircraft to missiles ng kalaban. Alam naman natin kung gaano kaepektibo ang mga Iron Dome dahil naipakita na rin ito ng ilang beses kung gaano ka-accurate ang naturang defense system. At hindi lang din sa accuracy ang advantage ng Iron Dome dahil sa hindi rin masyadong kamahalan ng mga missiles nito. Ngunit may kahinaan din ang mga Reshef class na kung saan may advantage naman ang mga Rizal class frigates at ito ang anti-submarine warfare dahil sa ating impormasyon na nakalap, walang mga torpedo launchers ang mga naturang warship at wala ding sonar na kasing advance sa ating mga bagong assets. Kaya dito medyo tagilid ang offer ng Israel shipyards. Nakadepende na rin sa Philippine Navy kung tatanggapin nila ang offer ng Israel dahil sa aking opinyon lamang
ay napakaganda na ng offer na ito at marami na rin naman tayong mga warships na mayroong anti-submarine capabilities. Ang kailangan ng Pinas sa ngayon ay magpakita ng mas maraming pwersa sa West Philippine Sea at ating uulitin na kayang pagkasyahin ang nasa 3 Reshef-class corvette sa tinatayang budget ng Philippine Navy. Kaya kung magkakaroon tayo ng 3 bagong warships, ay malaking dagdag ito sa pwersa ng ating Philippine Navy. Samantalang sa isa namang balita, patungkol naman sa Philippine Marines, naglabas ng video ang Marines patungkol sa sinasabing mga kagamitan na plano nilang bibilhin ngayong Horizon 3 ng AFP Modernization Program at kasama na naman dito ang produkto ng isang Israeli defense company. Base sa video, inaasahang bibili din ng sarili nilang air defense system ang Philippine Marines at malaki ang tsansa na ito ay ang mga Spider air defense system na gawa ng Rafael Advanced Defense Systems ng Israel kapareho sa binili ng ating Philippine Air Force. Kailangan ito ng Philippine Marines upang protektahan ang kanilang mga BrahMos anti-ship missiles dahil kapag mayroong gustong umatake sa ating bansa, ay paniguradong ang mga BrahMos missile ang kanilang magiging unang target. Maliban pa dito, may plano pa ang bansa na bumili ng mas malakas na missile system sa BrahMos, kaya kailangan talaga ng bansa na paramihin ang ating air defense system dahil nasa siyam lang din ang missile launchers ng Philippine Air Force. Mabilis matutuloy ang lahat ng ito kapag mas paigtingin pa ng Philippine government ang pagsuporta nito sa ating hukbong sindatahan at lalo pang lalakihan ang budget ng AFP Modernization Program.